Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Apan. Mahigit 20 taon na pala akong nakakulong dahil sa pagkakasangkot ko sa paggamit ng bawal na bisyo. Mula City Jail hanggang sa Bilibid. Nalaman ko ang magandang balita tungkol sa aking paglaya ilang linggo bago ang nakatakdang araw ng paglabas ko sa kulungan. Ngunit Tito Makoy, ako na mismo ang ayaw kong lumabas. Dahil nga wala namang naghihintay sa aking buhay sa labas ng kulungan. Iniwan ako ng asawa ko kasama ang anak namin. Ngayon meron na siyang bagong kinakasama kasunod ng pag-file niya ng annulment ng kasal namin. Nasa ibang bansa na raw ang huling balitang narinig ko buhat sa kaibigan kong dumalaw sa akin. Matagal na panahon na yun, Tito Makoy. Ang mga magulang ko naman, tuluyan nila akong itinakwil dahil nga sa kahihiyang idinulot ko sa pamilya namin. Filipino-Chinese kami, Tito Makoy. Kilala ang pamilya namin sa aming lugar sa pagkakawang gawa. Nirerespeto ang mga magulang ko maging ng mga kilalang pamilya sa lugar namin. Dahil sa kahihiyang idinulot ko, nasira ang kanilang reputasyon kaya itinakwil nila ako. Alam niyo po nang marinig ko ang aking paglaya, nakiusap mismo ako sa kulungan na kung pwede, hindi na lang ako lumabas. Kaya lang Tito Makoy, syempre hindi pwede. Kasi nga masyado nang masikip ang kulungan, tapos wala naman sigurong batas na nagpapahintulot na manatili ang isang bilanggong pinapalaya na. Ang problema ko kasi ang nagtatalo sa aking isip ngayon, kung saan ako pupunta paglabas ko dito sa kulungan, paano ako mag-uumpisa. Pagkatapos ng mahabang pakikipagyakapan at paalaman sa aking mga kasama sa selda, pumunta na ako sa tanggapan para sa pinal na pagpoproseso ng aking paglabas. Alam niyo po, parang ayaw ko talagang kumilos dahil nga sa mga katanungang ito sa aking isipan. Congratulations, Apan! Malayang malaya ka na. Huwag ka nang babalik dito. Wag na. Ito ang mga sabi sa akin ng mga kawaninang kulungan. Naroon din ang aking abogado na mula sa Public Attorney's Office na siyang tumulong sa akin. Attorney, salamat po. Maraming salamat lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Kaya lang attorney, ang totoo niyan parang ayokong lumabas kasi hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Wala akong bahay na uuwian, walang pamilyang uuwian. Yan Tito Makoy ang wika ko sa aking abogado habang naglalakad kami papalabas ng kulungan. Naku po, sigurado ako na meron kang uuwian. May naghihintay sa iyong magandang bukas, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Kaya po wag ka nang babalik dito. Alam niyo po kung bumalik ka pa rito, hindi na kita tutulungan. Kung sa akin ka mai-assign muli, hindi na ako tutulong sa iyo. Yan Tito Makoy ang pagpapalakas loob at payo na rin sa akin ng abogado ko. Noong makalabas na kami ng gate, merong lumapit sa akin na isang binata. Inabot niya ang kamay ko. Gulat na gulat ako Tito Makoy kasi hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita. Ngunit hindi ko alam itong nararamdaman ko nang tumingin ako sa kanya. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na merong naghihintay sa inyo. Yan ang nakangiting wika sa akin ng abogado ko. Nagsalita ang lalaki. Ako po si Joey, anak po ako ni Sylvia. Tara po, uwi na po tayo sa bahay. Yan Tito Makoy, ang sinabi sa akin ng binatang lumapit sa akin. Naguguluhan ako, nakatingin ako sa kanya, ang abogado ko naman nakatingin sa aming dalawa. Joey, ikaw ang anak ni Sylvia? Anak? Ikaw yung anak ko? Anak, pwedeng yumakap, anak. Patawarin mo ko, anak. Patawad, anak. Yan Tito Makoy ang paulit-ulit na paghingi ko ng tawad na siyang tanging nagawa ko sa paghaharap naming ito. Alam niyo po, ilang sandali ang lumipas bago talaga ako nagkaroon ng lakas na maglakad papunta sa sasakyang naghihintay sa amin. Umiiyak ako ng umiiyak, Tito Makoy. Ang pag-iyak kong iyon ay nagtuloy-tuloy pa hanggang sa nasa biyahe na kaming dalawa.
Kaming dalawa lang naman ang anak ko ang magkasama, mahaba ang biyahe pa uwi sa probinsya. Aabutin ng 6 hanggang 7 oras. Alam nyo po, maging sa pagtigil namin sa isang meal stop, yung unang pagtigil namin, hindi ako kumain kasi hindi ako makakain. Kasi masyado akong nagiging madrama, Tito Makoy. Ewan ko ba kung bakit walang tigil ang pagbuhos ng aking luha. Ito'y dala, Tito Makoy, ng sobrang hiyang nararamdaman ko sa anak ko. Kasi naman mula nang isilang siya, hindi ko pa siya nakita. Mula nang ipagbuntis siya ni Sylvia, tinalikuran ko na silang dalawa. Tumigil na po kayo sa pag-iyak kasi alam nyo po, baka merong magpa-autograph dyan sa inyo. Baka isipin nila merong shooting dito. Yan, Tito Makoy, ang medyo nagbibirong wika ng anak ko. Hindi, anak? Bakit ako hindi iiyak? Kasi sa ginawa mo sa akin at ginagawa mo sa akin, dito ko, anak, nakikita ang aking pagkakamali. Kaya hindi ko mapigil talaga ang pagluha ko. Iyan, Tito Makoy, ang sagot ko sa anak ko. Hayaan mo pong dalhin kita sa aking nakaraan para maintindihan mo ang buong kwento ng buhay ko. Sales lady si Sylvia sa isang department store sa lugar namin. Nakilala ko siya noong bumili ako ng maong na 501 na pantalon. Siya ang sales lady nag-asikaso sa akin. Maganda ang pag-uusap namin hanggang sa nagkaroon ng ligawan. Sumusundo ako sa kanya paglabas niya sa trabaho. 90s pa po ito, Tito Makoy, medyo matagal-tagal na. Sa aming relasyon, siyempre maraming nangyari sa amin. Ngunit noong panahong din iyon, meron talaga akong girlfriend. Kaya lang umibig pa rin ako kay Sylvia. Sinusundo ko siya pagkatapos kong ihatid sa kanilang bahay ang aking girlfriend sa gabi. Alam niyo po, Tito Makoy, gabi ang pagsundo ko. Marami kaming pagkakataon. Napakadali lang na sumaglit kami ni Sylvia sa hotel. Ang problema, nagbunga ang aming relasyon. At noong panahon ding iyon, nakatakda na akong ikasal kay Celine, ang girlfriend ko. Si Celine, Tito Makoy, ay galing sa kilalang pamilya, mga politiko ang kanilang angkan. Siya ang gusto ng pamilya ko para sa akin at siya rin talaga ang mahal ko. Sa madaling kwento, Tito Makoy, tinakasan ko itong si Sylvia. Palibhasa, kilala ang aming pamilya. Naglakas loob itong si Sylvia ang kausapin ang mama ko. Ang mama ko naman, Tito Makoy, siyempre hindi nagpatinag sa kanyang standard. Prinangka niya itong si Sylvia at binalaang huwag itong manggugulo sa amin. Ayon nga sa mama ko, tinanong niya pa si Sylvia kung magkano ba dapat ang ibayad kapalit ng kanyang pananahimik. Ngunit ang sagot raw sa kanya ni Sylvia, "Ma'am, hindi naman po ako humihingi ng pera. Kahit po bigyan niyo ako ng pera, hindi ko yan kukunin. Alam niyo po, kahit ganito lang kami, hindi kami mukhang pera." Ito raw ang sinabi ni Sylvia sa mama ko. Mula noon, hindi na nga nagpakita pa itong si Sylvia. Narinig ko na lang, Tito Makoy, na nagsilang pala siya ng sanggol, isang lalaki. Ako naman, natuloy ang kasal namin ni Celine. Maswerte rin, binayayaan kaagad ng anak, lalaki rin. Palibhasa nga, laki ako sa karangyaan, masagana ang aming buhay. Kahit may asawa na ako, naroon pa rin ang aking bisyo, kasama ang aking mga kaibigan. Yung bawal na bisyo, Tito Makoy. Gumagamit ako ng bato, pero gumagamit lang talaga. Kaming magkakaibigan, hindi kami nagbebenta. Nalaman ito ng pamilya ko at binalaan nila ako na wag magdadala ng kahihiyan at ikakasira sa reputasyon nila. Ito'y kung ayaw kong madisinherit o kaya itakwil nila ng ganap. Maging ang asawa ko, Tito Makoy, na si Celine, naroon rin ang kanyang babala. Huwag raw dumating sa puntong maapektuhan ang reputasyon ng kanilang angkan kasi sa hiwalayan nahantong ang aming relasyon. Lahat na ito hindi ko pinapakinggan kasi alam ko talagang hindi mangyayari ang kanilang kinatatakutan.
Ngunit isang gabi Tito Makoy, nasa bahay kami ng kaibigan ko. Nasa session kaming magkakaibigan. Biglang merong dumating na mga taga-narcom, yung PIDEA na ngayon. Matagal na palang under surveillance ang aming hideout. Tiklo kaming lahat na magkakaibigan. Nakuha sa amin ang aming mga personal na ginagamit lang kasi nga wala sa aming nagtutulak. Ngunit nung isampa na ang kaso laban sa amin, dinagdagan ng mga planted evidences ang ebidensya laban sa amin. Nakulong kaming lahat. Ang ibang kasamahan ko makalipas ang ilang taon, nakalaya sila kasi nilakad ng kanilang pamilya. Ako Tito Makoy, talagang pinanindigan ng mga magulang ko na bahala ako sa anumang kaguluhang aking susuungin. Ayusin kong mag-isa ang aking problema. Kaya hindi sila tumulong sa akin hanggang sa nasentensyahan ako. Ang aking abogado noon ay galing sa PAO, yung appointed na lawyer para sa akin. Ang asawa ko nga naman, gaya ng kanyang babala, at sa pag-aakala niyang hindi na ako makakalabas, kaagad na nag-file ng annulment ng kasal namin. Alam mo Tito Makoy, habang nasa bilangguan ako sa haba ng panahon na aking pagkakabilanggo, isang beses lang merong dumalaw sa akin na kapatid ko. Yung ibang mga kaibigan ko paminsan-minsan dumadalaw sa akin noong hindi pa ako nadadala sa munti. Sa kanila ko nga nalaman ang balita na umalis na pala sa bansa si Celine kasama ang anak namin. Tito Makoy, dito ako umiyak. Kasi ito yung panahon na kung kailan mo kailangan ang pagdamay, ang suporta, pagpapalakas ng loob, saka naman nawala ang mga taong inaasahan mo. Lumipas ang napakahabang panahon, maraming taon, wala na talaga akong balitang narinig sa aking mag-ina. Iniisip ko na lang Tito Makoy na binata na ang anak namin ni Celine. Nangungulila ako sa anak ko. Tungkol naman sa anak namin ni Sylvia, itong si Joey, hindi ito bumabagabag sa akin kasi hindi ko pa siya nakita mula ng isilang. Kaya naman hindi ako nangungulila. Walang pangungulilang nararamdaman ako sa anak namin ni Sylvia. Sa loob ng bilibid Tito Makoy, nagulat na lang ako ng isang araw. May naghahanap sa aking abogado galing sa Public Attorney's Office. Nag-research raw sila sa kaso ko at ayon sa kanila, malaki ang posibilidad na makalabas ako. Marami raw na opsyon. Ngunit ang kailang opsyon na pinagtutuunan ay ang pag-a-apply ng parole. Yun nga ang kanilang ginawa at maraming taon pa rin ang lumipas ang binuno ko bago ako nakalaya. Nalaman ko na si Joey pala ang nag-asikaso sa aking kaso. Dahil nga wala rin siyang sapat na pera kaya lumapit ito sa Public Attorney's Office. Si Joey Tito Makoy, ang anak ko na kahit kailan hindi ko inisip. Siya ang tumulong sa akin. Alam mo Tito Makoy, kaya ngayong magkasama kami, hindi ko kayang tumingin ng diretso sa anak ko sa sobrang kahihiyan na aking nararamdaman. Nung tumigil kami Tito Makoy sa pangalawang meal stop, tinanong ko ang anak ko tungkol sa kanyang mama. Huwag po kayong mag-alala, mabuti ang kalagayan ng mama. Dadaan po tayo sa kanya bago tayo dumiretso sa bahay. Ito Tito Makoy ang sagot sa akin ni Joey. Ang totoo niyan Tito Makoy, hindi ko alam kung paano ako haharap kay Sylvia. Paano ako hihingi ng tawad. Basta Tito Makoy, sasabihin ko na lang sa kanya ang aking paghingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya at sa anak namin. Kasabay rin ang aking pagpapasalamat kasi tinuruan niya ang anak namin na hindi magalit sa akin. Kaya lang Tito Makoy, kinakabahan pa rin ako sa aming pagkikita. Hapon na nang makarating kami sa bayan ni na Sylvia. Bago dumating sa kasentruhan ng bayan, lumiko ang sasakyan sa isang pampublikong sementeryo. Nagulat ako Tito Makoy. Anak, bakit tayo pumasok dito? Yan ang tanong ko kay Joey. Nandito po si Mama, mag-iisang taon na siyang namayapa.
Alam nyo, sayang nga lang po kasi inaasam niya rin talaga ang iyong paglaya. Inaasam niya na makita niyang magkasama tayong dalawa. Ayon sa kanya, okay na siya. Kaya lang po hindi na nga siya umabot. At alam nyo po, siya ang nangungulit sa akin noon para i-follow up at tutukan ang kaso mo. Palagi niyang sinasabi sa akin noon na buuin ko ang aking pagkatao. Alam niyo po, sabi ng nanay ko, kahit na anak lang ako sa labas, basta raw makita niyang nabuo ko ang pagkatao ko, okay na siya. Yan ang kanyang mga sinasabi sa akin noong namubuhay pa ang nanay ko. Siguro kung ngayon buhay pa siya, lalong tuwang-tuwa ang mama ko na makitang magkasama tayo. Iyan, Tito Makoy, ang mahinahon na wika sa akin ng anak ko. Dahil sa aking mga narinig at sa aking nakitang wala na pala si Sylvia. Para ako, Tito Makoy, sinuntok. Dahil naaawa ako sa anak ko. Ang tanging nagawa ko na lang ay ang yakapin siya sa harap ng puntod ni Sylvia. Anak, pasensya ka na sa akin, anak. Patawarin mo ko kung sa buong buhay mo wala man lang akong naibigay sa iyo ni hindi man lang kita naasikaso, anak. Patawarin mo ko, anak. Namatay pala, Tito Makoy, itong si Sylvia dahil sa sakit sa kidney. Hindi siya nag-asawa. Ang tanging ginawa niya lang ay pinalaki ang anak namin. Alam niyo po, maganda ang pagpapalaki ni Sylvia sa anak namin. Ni hindi ko ito nakitaan ng galit. Malawak ang pangunawa ng anak ko, matibay ang kanyang loob, matatag siya sa kanyang pananalita. Bilib na bilib ako dito sa anak ko, Tito Makoy, at bilib na bilib ako sa pagpapalaki ni Sylvia. Kaya lang, Tito Makoy, isang gabi, hating gabi na iyon, nasilip ko ang anak ko, mag-isa siya sa sala ng aming bahay. Umiiyak siya, Tito Makoy. Bagamat wala akong naririnig, pero kitang-kita ko na pahid siya ng pahid ng luha sa kanyang mga mata. Alam niyo po, tila nararamdaman ko kung ano ang pag-iyak na ito ng anak ko. Marahil ito'y dahil sa hindi niya man lang naranasan ang magkaroon ng buong pamilya. Noon, hindi ko man lang siya tiningnan, hindi ko man lang siya inisip na bisitahin. Ngayong narito na ako, ang wala naman sa kanya ay ang kanyang ina. Ramdam na ramdam ko, Tito Makoy, kung ano ang sakit na dinadala at nararamdaman ngayon ng anak ko. Habang tinitingnan ko siyang patuloy na pumapahid ng kanyang mga luha na dumadaloy. Nakita ko ngayon, Tito Makoy, na matatag pala ang anak ko sa harap ng tao. Matatag siya sa harapan ko. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matatag, nagdurugo ang kanyang puso. Nagdurugo ang kanyang pakiramdam. Isang maliit na iron workshop ang negosyo ng anak ko. Nag-aral pala siya ng steel fabrication sa TESDA. Nagtrabaho at nang makaipon, inumpisahan niya itong kanyang negosyo. Nag-aral din pala ito ng electrical engineering. Kaya lang hindi niya natapos kasi noong lumala na ang sakit ng kanyang ina, kinakailangan niyang tumigil ng pag-aaral at asikasuhin ang gamutan ng kanyang ina. Ang tanging ginawa ko na lang, Tito Makoy, sa negosyo ngayon ng anak ko, tinulungan ko siya. Yung kaunting perang naipon ko sa loob ng bilibid, kasi noon nakakarakit din ako kahit papaano. At sa haba ng panahon, medyo malaki-laki rin ang aking naipon. Ibinili ko ito ng bagong welding machine. Maghapon ako sa shop ng aking anak, nakaupo sa telepono. Tinatawagan ko ang aking mga kakilala, ang mga kakilala ng mga magulang ko, at ang mga kilala kong contractors sa lugar namin. Ito'y para marami kaming masuplayan ng mga hinulmang bakal na ginagawa dito sa shop ni Joey. Ako, Tito Makoy, nagtapos ako ng commerce, kaya ako rin ang umaasikaso sa mga dapat gawin na mga papeles. Kasama na ang financial record at accounting. Sa awa ng Diyos, Tito Makoy, lumago ang negosyo ng anak ko. Hindi ito kalakihan, ngunit palaging merong kontrata, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, tuloy-tuloy din na meron siyang mga trabahador na nabibigyan
ng hanap buhay. Sa kaso ko sa aking mga magulang at kapatid, ilang buwan muna ang pinalipas ko bago ako bumisita sa kanila. Gulat na gulat ang lahat nang malaman nilang nakalaya na pala ako. Ang mga magulang ko pareho na matatanda ngunit buhay pa rin. Sa kabila Tito Makoy nang lumipas na mahabang panahon, hindi pa rin nawawala ang galit ng mga magulang ko. Ito'y dahil nga sa nadungisan ko ang kanilang pangalan. Kaya yung kanilang pagtatakwil sa akin hanggang ngayon, pinapanindigan pa rin nila. Ngunit Tito Makoy dahil nga dito kay Joey, ang anak ko, naisip ko ngayon na maninindigan rin ako para sa aking karapatan. Ipaglalaban ko ang karapatan ko para sa aking anak. Sa aking dalawang anak kasi, yung anak ko kay Celine at kay Sylvia, itong si Joey, aminado ako Tito Makoy, kay Joey talaga ang napakalaki ng aking pagkakasala. Napakalaki ng aking pagkukulang. Kaya naman maninindigan ako, ipaglalaban ko ang karapatan ko para sa kanya. Ngayon Tito Makoy, ang magandang balita, malapit ng ikasal si Joey. Ibubuhos ko ang lahat na aking kayabangan sa pagpapakasal ko sa aking anak. Alam niyo po, excited na ako ngayon na makita kong ikinakasal ang anak ko. At syempre, excited na rin ako na magkaroon ng apo. Sa akin Tito Makoy, hindi ko na iniisip ang muling mag-asawa. Makita ko lang ang anak kong maganda ang takbo ng buhay, maganda ang takbo ng kanyang buhay may pamilya. Masaya na ako Tito Makoy. Sa aking buhay Tito Makoy at sa aking pinagdaanan, napagtanto ko na kung sino ang taong ating binabaliwala, kadalasan sila ang nandyan, sila ang sumasalo sa atin. Kasi nga tingnan nyo Tito Makoy, ang mga magulang ko mapagkawang gawa, pero sa akin, hindi nagawang maawa. Si Celine naman na aking minahal, aking pinakasalan, pero iniwan ako at tinalikuran. Samantalang si Sylvia, siya ang babaeng iniwan ko, linoko, pinabayaan at tinalikuran. Ngayon, ang anak kong si Joey ang nagmamalasakit sa akin. Si Joey ang aking inuwian. Siya ang kumukupkup sa akin. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat. Sana po kapulutan ng aral ng mga makakarinig nito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Apan. Magandang araw muli sa iyo Tito Makoy. Heto muli ako, si Apan. Hanggang ngayon Tito Makoy, tuwing pinapakinggan ko paulit-ulit ang kwento ko, madrama pa rin ako Tito Makoy. Matanda na ngunit napapaluha ako sa kwento ko na iyong inilathala. Ngayon Tito Makoy, gusto kong magbigay sa iyo ng update tungkol sa buhay ko, sa buhay naming mag-aama. Mag-aama na ngayon kasi hindi lang ito tungkol sa akin at sa anak kong si Joey, ang napakabait kong anak. Kung di kasama na rin si Carl, ang anak ko sa dati kong asawa na si Celine. Nasabi ko sa iyo noon Tito Makoy sa unang kwento na aking ipinadala na malapit nang magpakasal ang anak kong si Joey, ang anak ko kay Sylvia. Actually Tito Makoy, siya ang panganay sa dalawa kong anak. Ilang buwan nga matapos na mailathala mo ang aking kwento, ikinasal si Joey sa kanyang kasintahan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon Tito Makoy na ilalabas ko lahat ng aking kayabangan sa pagpapakasal ng anak ko. Ang mga naipon ko Tito Makoy, yung kinikita ko dito sa munting negosyo ng anak ko, ang iron workshop, ginamit ko talaga iyon. Alam mo na Tito Makoy, sinabi ko sa iyo noon na tinutulungan ko ang anak ko sa kanyang negosyo. Kinakausap ko ang mga kilala kong contractors, mga kaibigan ko, maging ang mga kaibigan ng mga magulang ko. Lahat ko yan tinatawagan upang makakuha ng kontrata. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho dito sa munting negosyo ng anak ko. Ako rin ang namamahala sa financial flow at sa mga papeles na kinakailangan. Alam mo Tito Makoy, kahit na mag-ama kami, sinisweldohan din ako ni Joey
Kahit na kung tutuusin hindi na kailangan. Ngunit si Joey mismo ang may gusto na sweldohan niya rin ako. Ang mga sinasahod ko sa negosyo ng anak ko, iniipon ko lang lahat ito, Tito Makoy. At sa kanyang pagpapakasal, ginamit ko ito upang tumulong sa anak ko. Noong araw ng kasal ni Joey, talagang ang yabang ko, Tito Makoy. Pakiramdam ko nasa alapaap ako sa kakaibang tuwa na aking nararamdaman. Ngunit sa seremonya, Tito Makoy, kahit na gusto kong ngiti lang lahat ang lumabas sa aking mukha, yung ngiti ng tuwa, hindi ko rin talaga naiwasan ang maging madrama pa rin. Ako lang ang naghatid ng anak ko sa altar at bago nag-umpisa ang seremonya, habang nakatayo kami sa may main door, naghihintay ng queue upang pumasok, nakikita ko si Joey na pangiti-ngiti ito. Kaya lang, Tito Makoy, may nakita pa rin akong mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Bagamat pilit niya itong ikinukubli, alam na alam ko, Tito Makoy, pinapahid niya kaagad bago pa dumaloy mula sa kanyang mga mata. May kurot sa dibdib ko, Tito Makoy. Nadarama ko iyon, ngunit kumakanta-kanta ako sa aking isipan upang hindi ako bumigay. Pagkatapos na maihatid ko si Joey sa harap ng dambana, umupo ako. Sa aking pag-upo, Tito Makoy, ewan ko, di ko talaga napigilang mapaluha. Kagad na pinapahid ko ito upang walang makahalata. Pangiti-ngiti ako katabi ng mga ninong sa kabuuan ng seremonya. Sa kabila ng kakaibang kalungkutan at kasiyahang nararamdaman ko, yung drama ko sa sarili ko, Tito Makoy, sa aking pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam na nakikita mong ikinakasal ang anak mo. Hindi ko maipaliwanag. Pinaghalo-halong kasiyahan at kalungkutan ang nararamdaman ko ngayon. Noong nasa pictorial na tapos na ang seremonya, alam mo, Tito Makoy, nang sabihin ng photographer na mga magulang ng ikinasal sa magkabilang panig ang kukunan ng larawan kasama ng bagong kasal. Pagtayo namin ng mga balai ko katabi ng bagong kasal, dito, Tito Makoy, kitang-kita ko na hindi na napigilan ni Joey ang humagulhol. Umiyak itong si Joey nang tumingin siya sa panig ng kanyang asawa. Kompleto ang mga magulang nito. Ngunit sa panig niya, ako lang ang nakatayo. Alam ko, Tito Makoy, biglang naalala ng anak ko ang kanyang ina, si Sylvia. Masakit ito na wala ang kanyang ina. Wala sa araw na sana pagdiriwang nilang mag-ina. Wala ang isang taong tunay na nagsakripisyo sa kanya. Kaya ang ginawa ko na lang, Tito Makoy, para maibsan ang kalungkutang nararamdaman ng anak ko, niyakap ko talaga siya ng buong higpit. At alam niyo po, sa unang pagkakataon sumandal sa balikat ko ang anak ko, umiiyak. Ito, Tito Makoy, ang unang pagkakataon na hindi niya tinago sa akin ang sakit na kanyang nararamdaman. Alam niyo po, pagkatapos naming magyakapang mag-ama, hindi ko talaga magawang ngumiti sa kamera. Pagtingin ko sa lahat na tao na nasa loob ng simbahan, karamihan sa kanila, Tito Makoy, pumapahid din ng luha sa kanilang mga mata sa nasasaksihan nilang eksena naming mag-ama. Karamihan kasi sa kanila alam na alam ang buong kwento ng buhay ng anak ko, lalong-lalo na ang mga kapatid at magulang ni Sylvia. Sa pamilya nga pala namin, wala ni isa mang pumunta sa kasal ni Joey, maging ang mga kapatid ko. Sa kabila ng lahat ko sila pinaalam tungkol sa nalalapit na pagpapakasal nitong si Joey. Ngunit, Tito Makoy, ang hindi nila pagpunta, wala itong issue sa akin. Tanging ang nagpapaiyak sa akin ay ang nararamdaman kong kalungkutan para sa anak ko. Yung kalungkutang nararamdaman ni Joey. Sa kabuuan, masaya at maluwalhating nairaos ang kasal. Simpleng kasalan lang naman ang naganap. Ang resepsyon ay ginawa sa isang simpleng resort lang dito sa bayan namin. At noong second day ng kasal, Tito Makoy, sa bahay namin ni Joey, nagkaroon pa rin ng salo-salo. Naghanda kami.
Ang handaang ito ay para sa lahat na tumulong sa pagpapakasal ng anak ko. Ang salo-salo Tito Makoy ay ginawa dito sa bakuran namin sa tabi ng shop. Tapos na ang pananghalian, nagkikwentuhan, alam nyo na po, palaging merong inuman at may videoke. Ngunit Tito Makoy, isang sorpresa ang dumating sa akin. Tito, may naghahanap po sa inyo. Ito ang wika ng isang pinsan ni Joey. Nagulat ako Tito Makoy sa dumating. Nakilala ko kaagad siya. Alam niyo po kahit mahigit 20 taon na ang nakalipas na hindi kami nagkita. Ngunit kilalang kilala ko ang dumating. Ang anak ko sa asawa ko. Ang anak ko kay Celine, si Carl. Naiyak na naman ako Tito Makoy sa pagdating na ito ng anak ko kay Celine. Niyakap ko kaagad si Carl. Buong higpit ang yakap na ibinigay ko. Masaya ang araw na ito Tito Makoy kasi hindi ko inaasahan na magkakasama-sama kaming mag-aama ngayon. Ngayon pa lang ito mangyayari. Kaya lang Tito Makoy, habang nagdadrama ako sa pagyakap ko kay Carl, napansin kong hindi siya yumakap sa akin. Walang bahid ng tuwa ang kanyang mukha. Joey anak, siya si Carl, kapatid mo. Carl, siya si Kuya Joey mo. Iyan Tito Makoy ang pagpapakilala ko sa magkapatid. Si Joey panganay ng mahigit 3 buwan kay Carl. Alam niyo po si Joey tuwang-tuwa nang makita niya sa unang pagkakataon ang kanyang kapatid. Yayakapin niya sana si Carl ngunit pinigilan ito ni Carl. Hindi kumikibo. Si Carl hindi rin ngumingiti. Alam mo Tito Makoy, nasaktan kaagad ako sa inaasal ngayon ng anak namin ni Celine. Para akong sinampal. Nasaktan ako ng labis para kay Joey. Ganoon pa man, inasikaso pa rin ito ni Joey. Pinaupo sa isang mesa, dinalhan ng pagkain at magkaharap sa unang pagkakataon ang magkapatid. Si Carl, hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kitang-kita mo na may kinikimkim na galit laban sa akin. Hindi nga siya kumain Tito Makoy. Talagang uminom lang, hindi nagsasalita. Wala akong kaalam-alam na dumating pala itong si Carl. Mag-iisang buwan na ang nakalipas. Nagtanong-tanong siya sa mga kapatid ni Celine at maging sa mga magulang at kapatid ko tungkol sa akin kung nasaan ako ngayon. Kaya nalaman niya kung saan ako nakatira at nalaman niya rin ang nakatakdang pagpapakasal ni Joey. Ngunit sinadya niyang ngayong second day pumunta. Hinayaan ko lang muna ang magkapatid Tito Makoy. Kahit na hindi ito nag-uusap, si Joey paminsan-minsan umaalis sa mesa nilang magkapatid kasi may mga bisitang dumarating. May mga bisita pa kasing inimbita itong si Joey. Pagkatapos bumabalik muli ito sa lamesa nilang magkapatid. Ganoon pa man Tito Makoy, hindi ko nakikitang nag-uusap ang magkapatid, tanging magkaharap lang. Nung medyo Tito Makoy hindi na ako makatiis sa aking nakikita, nilapitan ko na ang magkapatid, umupo rin ako kaharap nila. Nakita ko na itong si Carl, tila may tama na. Nagsalita ito Tito Makoy. Alam niyo po ang pagpunta ko rito, gusto kong makahanap ng kasagutan sa mga tanong ko sa loob ng mahabang panahon. Bakit niyo ako pinabayaan? Bakit ni hindi niyo man lang nagawang alamin kung ano ang kalagayan ko? Samantalang itong isa mong anak, heto kasama mo. Iyan Tito Makoy ang wika ni Carl na punong-puno ng hinanakit laban sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanya ang buong pangyayari, yung pagkakabilanggo ko, ang pag-alis nilang mag-ina at ang pagsusumikap ni Joey na makalabas ako sa kulungan. Maging ang sitwasyon ni Joey at ni Sylvia. Ngunit Tito Makoy, ayaw itong pakinggan ni Carl. Maging ang negosyo ni Joey, nabanggit niya pa. Nagawa ko raw bigyan ng kabuhayan ang kanyang kapatid. Ngunit siya, wala kahit anong bagay na galing sa akin. Alam mo Tito Makoy, nung banggitin ni Carl ang kabuhayan ni Joey, halos magtakip ako ng aking mukha kasi
Hiyang-hiya ako dito kay Joey. Hiyang-hiya ako talaga, Tito Makoy. Wala akong makitang pwedeng paliwanag kay Joey nang banggitin ni Carl ang kanyang kabuhayan. Sa patuloy, Tito Makoy, na paglalabas ng hinanakit sa akin ni Carl at panunumbat niya na pinabayaan ko raw siya, ang inasikaso ko lang si Joey. Ito na, Tito Makoy, ang talagang nagpaiyak sa akin. Humagulhol ako, Tito Makoy, kasi masakit na narinig ko ang mga salitang iyon sa anak ko. Ang totoo niyan, kung para sa akin lang, kaya kong tanggapin, hindi ako gaanong masasaktan kasi meron naman talaga akong kasalanan, Tito Makoy. Kaya lang, nasasaktan ako dahil sa si Joey na dadamay sa panunumbat ng anak kong si Carl. Nahihiya ako at naaawa kay Joey. Sadyang ang maganda ang pagpapalaki ni Sylvia kay Joey, kaya noong tuloy-tuloy ang panunumbat sa akin ni Carl, umalis na lang ito. Iniwan niya kaming dalawa upang makapag-usap ng masinsinan. Nahihirapan talaga akong pakalmahin itong si Carl at nahihiya rin ako sa mga taong narito sa bahay namin. Bagamat alam ko, Tito Makoy, na ako ang punot dulo ng lahat, kasalanan ko lahat ito, subalit huwag naman sana ngayon sa oras na ito na pagdiriwang isang espesyal na araw para sa anak kong si Joey, ang kanyang pagpapakasal. Ni hindi man lang ito isinaalang-alang ni Carl. Noong araw na iyon, Tito Makoy, sadyang nagpakalango sa alak itong si Carl hanggang sa na-knock-out siya ng alak noong gabi na. Nakatulog ito, Tito Makoy. Si Joey pa ang umakay sa kanya papasok sa loob ng bahay at inihiga ito sa tulugan. Kinabukasan, Tito Makoy, tumulak si Joey at ang kanyang asawa papunta ng Baguio para sa kanilang honeymoon. Ang totoo niyan, Tito Makoy, ayaw na nga sana ni Joey at ng asawa nito ng honeymoon pa raw. Total, nagdadalang tao na rin naman ang asawa ni Joey. Ngunit ako ang sumagot sa kanilang honeymoon at ako talaga ang nagpumilit, Tito Makoy, na mag-honeymoon sila. Kahit papaano, Tito Makoy, dito man lang maiparamdam ko kay Joey ang aking pagiging ama sa kanya. Sa Baguio lang, Tito Makoy, kasi ito lang ang inabot ng aking kayabangan, Tito Makoy, para sa anak ko. Si Carl naman, kinabukasan, inabangan ko talaga ang kanyang paggising. Dahil nga sa kalasingan, tanghali na nang magising ito, nakaalis na sina Joey. Sa kanyang pagbangon, nakita kong kalmado ito. Walang imik, tumitingin-tingin sa loob ng bahay, sa paligid. Tila may pagtataka at may mga katanungan akong nakikita sa kanyang isipan. Kitang-kita ko yan sa kanyang pagmumukha. Ngunit maaliwalas na maaliwalas ngayon, hindi kagaya kahapon. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, kinausap ko na ng masinsinan si Carl. Naikwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Ipinaliwanag ang lahat, wala akong inilihim. Ang relasyon namin ni Sylvia at ang relasyon namin ng kanyang inang si Celine. Yung pagsilang ni Sylvia kay Joey na hindi ko man lang inisip, hindi ko man lang tiningnan, ni hindi ko man lang naabutan ng kahit anong suporta. Yung pagkakakulong ko at yung ginawa ni Joey upang makalabas ako sa kulungan. Kasama na rin na naikwento ko ay ang pagpanaw ng ina ni Joey na wala man lang akong naiambag na tulong. Maging ang negosyo ni Joey, itong iron workshop, ipinaliwanag ko rin na munting kabuhayan na ito ni Joey bago pa ako nakalabas ng bilangguan. Kahit papaano, Tito Makoy, siguro tumama kay Carl ang pagiging magkadugo nila ni Joey. Naging malinaw ang lahat, kaya humingi rin ito sa akin ng paumanhin. Nasaan si Kuya Joey? Iyan, Tito Makoy, ang tanong sa akin ni Carl matapos kong maipaliwanag sa kanya ang lahat-lahat. Sinabi ko na lumuwas ang bagong kasal sa Baguio para sa kanilang honeymoon. Noong araw na iyon, umuwi si Carl sa pamilya ni Celine at makalipas ang ilang araw, Tito Makoy, muling bumalik si Carl dito sa amin. Alam mo, Tito Makoy, nakahinga ako ng malalim nang makita ko sa pagbabalik ni Carl, nagyakapan ang magkapatid. Humingi rin ng paumanhin si Carl kay Joey.
At mula noon Tito Makoy, napadalas na ang pagpunta ni Carl dito sa amin ni Joey. Kaya marami ring pagkakataon na nakapagbanding kaming mag-aama bago siya tumulak pabalik ng ibang bansa. Ako Tito Makoy, ang totoo niyan, pantay ang pagmamahal na nararamdaman ko sa dalawa kong anak. Subalit sa maiksing panahon na nakasama ko silang dalawa, dito ko nakita ang malaking pagkakaiba ng dalawang ina. Si Carl, hindi ko masisisi kung ganoon ang kanyang ikinilos sa unang pagkikita naming tatlo, kasi hindi ko rin alam Tito Makoy kung ano ang pakiramdam niya yung lumalaki siyang kasama niya ang kanyang stepfather. Bagamat ayon kay Carl, naging mabuti ang lahat, mabuti ang samahan nila ng kanyang stepfather. Ngunit Tito Makoy, alam naman natin na iba pa rin yung tunay na ama mo ang iyong kasama. Habang tinitingnan ko ang pagpapalaki ng dalawang ina sa dalawa kong anak, ngayon Tito Makoy, lalo akong humanga kay Sylvia sa pagpapalaki niya kay Joey. Kasi tingnan niyo po, si Joey ni hindi ko man lang nabilhan ng kahit isang lata ng gatas, ni hindi ko man lang nabigyan kahit isang piraso ng lampin. Noong isilang siya, tinalikuran kong ganap, hindi ko man lang siya inisip noon. Ngunit wala akong narinig ni isang hinanakit at ni katiting na galit. Wala akong nakita kay Joey. Wala itong ipinakitang galit sa akin. Hindi niya ginawa ang manumbat sa akin. Si Sylvia na galing sa isang hamak na pamilya, ganoon niya pinalaki si Joey. Samantalang si Celine, galing sa prominenteng angkan, mataas ang pinag-aralan, lumaki si Carl na may kinikimkim na sama ng loob laban sa akin. Ang maganda Tito Makoy sa pagkikita-kita naming mag-aama, naayos ang gusot, na linawan ang dapat maging malinaw. Maganda ngayon ang relasyon naming mag-aama. Sa ngayon Tito Makoy, masayang masaya ako sa aking buhay. Tuloy-tuloy sa normal na operasyon ang negosyo ng anak kong si Joey. Magkatuwang pa rin kaming mag-ama. At ang magandang biyayang dumating sa akin Tito Makoy, meron na akong apo ngayon. Mahigit na siyang 1 taon, mabilis nang maglakad at may kakulitan rin Tito Makoy itong apo ko. Mana yata sa kanyang lolo. Dito na ngayon umiikot ang aking mundo. Pagkatapos ko ng trabaho, apo ko ang aking inaalagaan at ang aking nilalambing. Sa kasalukuyan, sa bahay pa rin ako ni na Joey tumutuloy. Ngunit Tito Makoy, nagmungkahi akong gumawa ng ekstensyon. Ito ang tirahan ko ngayon. May sarili akong pintuan, may sariling kusina at may sariling CR. Pinilit ko talaga si Joey na gumawa ng extension para sa akin. Ito'y upang ganap kong mabigyan ng kalayaan silang mag-asawa sa kanilang pagsasama at kanilang pagbuo at pagtataguyod ng kanilang pamilya. Bagamat ang totoo niyan Tito Makoy, pagdating sa pagkain, kasama ako sa niluluto nila. Subalit kahit na papaano, mayroon akong sariling tirahan. Ganap na hindi ako nakakaistorbo sa mag-asawa sa kanilang pagdadala ng kanilang pamilya. Tungkol nga pala sa kaso ko Tito Makoy, bagamat sa unang bahagi ng aking kwento, sinabi sa akin noon ng mga kawaninang bilangguan na malayang malaya na ako noong lumabas ako. Ngunit ang totoo niyan Tito Makoy, nakalabas ako noon dahil sa parole and probation. Parolado lang ako. Ngunit kasama noon sa nilakad ni Joey sa tulong ng Public Attorney's Office na iapila at muling ipabalangkas ang kaso ko. Bagamat matagal na panahon pa ang ginugol dahil wala ngang pera ang anak ko, subalit Tito Makoy, sa huli, pumanig sa akin ang desisyon. Ibinaba sa lower offense ang kaso ko, naging illegal possession of prohibited drugs na lang. Kasi nga Tito Makoy, talagang hindi naman kami nagtutulak ng droga. Kaming mga magkakaibigan noon talagang gumagamit lang. Nakita ito ng batas. Kaya yung pansamantalang kalayaang ibinigay sa akin, napalitan ito ng ganap na kalayaan ko na. Kasi sobra-sobra na rin ang taong ginugol ko sa loob ng kulungan na napagsilbihan ko sa aking sentensya. Ang mahabang panahon na pananatili ko sa kulungan, nangyari nga iyon dahil sa
tuluyan talaga akong pinabayaan ng aking mga magulang. Itong si Joey, sa pagpupumilit ni Sylvia, siya ang gumawa ng lahat ng paraan upang maayos ang kaso ko. Tito Makoy, masasabi ko talaga ngayon ang swerte ko kay Joey. Napakabuti nitong anak ko. Alam niyo po, magpahanggang ngayon tuwing iniisip ko ang kalagayan ko, ang naging buhay ni Joey, ang buhay nilang mag-ina noon, paminsan-minsan hindi ko rin mapigilan talaga ang magdrama pa rin sa aking sarili. Naiiyak pa rin ako, Tito Makoy, tuwing naiisip ko ang mga bagay na iyon. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, nabuo na ang aking pasya. Hindi na ako mag-aasawa pa, Tito Makoy. Alam niyo na po, parang wala na sa edad. Paminsan-minsan kasi, Tito Makoy, tumatama na yata sa akin ang pagiging matanda na, Tito Makoy. Minsan nakakaramdam na rin ako ng pananakit. Meron na akong rheuma, Tito Makoy. Lulong-lulo na. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, kontento ako sa buhay ko ngayon. Pwede kong sabihin wala na akong mahihiling pa. Sa kabila ng aking mga kamalian, may magandang buhay pa ring dumating sa akin. Si Joey, Tito Makoy. Si Joey ang anak ko na inapi ko. Siya ang susi ng lahat ng magandang nangyayari sa buhay ko ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana po muli niyong ibahagi dito sa iyong channel. Kahit na update na lang ito. Ang isa sa masugid mong tagapakinig, Apan. Maraming salamat, Apan, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakatuwa at masaya kaming lahat na maganda ngayon ang takbo ng buhay mo. Naayos mo na ang lahat na gusot sa inyong mag-aama. Nalinawan ang dapat maging malinaw. At tama ka, napakaswerte mo kay Joey. Yan ang kayamanan mo, ang iyong anak na si Joey. Tinitingnan ko sa dalawang anak mo, although wala kang gaanong kwento kay Carl kasi hindi mo siya nakasama, ngunit sa tingin ko, pareho nga ang pagmamahal mo sa dalawa mong anak. Subalit ang pwede kong sabihin talaga, higit na maswerte ka dyan kay Joey. Kasi sa kabila ng lahat, aminin natin na siya talaga ang aping-api sa dalawa mong anak. Ngunit sa kabila noon, wala kang narinig na panunumbat sa kanya, ni wala kang nakitang galit kay Joey. Maganda nga talaga ang pagpapalaki ni Sylvia kay Joey. Maging ako, Apan, alam mo, tinitingnan ko, base na lang sa kwento mo, maganda talaga ang pagpapalaki ni Sylvia kung ikukumpara natin sa pagpapalaki ni Celine sa isa mo pang anak na si Carl. Sa muli, maraming salamat sa pagbibigay mo ng update sa iyong kwento.